Okay, gandang hayop sa umaga. Ito pili si Doc Bernice. Magandang umaga sa ating lahat. Sana kayo po ay nasa mabuti ring kalagayan. So ngayong umaga ay pupunta po ulit tayo sa Talipapa, Reloaded Part 2. So sa kabilang kalsada naman tayo magpupurga ng mga kalabaw kasi hindi po nila kayang itawid yung kalabaw nila. 4 lanes na yung kwan. Actually 4 lanes nga ba? 6 lanes na yata. So mahirap itawid yung kalabaw. Baka magtatakbo yun. So ngayon sa kabilang kalsada naman kami. Okay, so ang tanong ngayong umaga, Dok, gaano ba kahalaga ang purga sa kalabaw? Okay, so papaliwanag natin kung ano yung kahalagahan ng pagpupurga, kung bakit ba kami nagtsatsaga para mapurga yung mga kalabaw, mga kambing ng mga farmers natin dito sa Cabanatuan. So bago kayo pagpatuloy, pag di pa kita subscriber, pasuyin ang subscribe, saka notification bell. Okay, so ang sagot natin sa tanong ay una, siyempre very obvious, bulate. Siyempre para mawala yung bulate. Pagka walang bulate, kasi pagka mga bulate na yan, parasite yan. Sinabing parasite, nakikikain din sila ng sustansya nung kinakain nung hayop. Okay, anong ibig kong sabihin? Halimbawa, kumain yung kalabaw mo, tapos yung sustansyang nahihigop ng bituka niya, kumahati pa ng malaki yung bulate doon. So imbis na tataba, papayat pa siya. So nagsasayang lang tayo, tapos nanghihina pa, at posible pang pasukan ng sakit. Lalo na yung napaka-common na nakakatakot na bulate ng kalabaw. Very common to, yung liver fluke. Kasi yung bulate na yon, parang okay yung kalabaw mo, mabilog. Kasi pag yun nga, liver fluke, sa liver siya tumatambay. Yung liver, napakahalaga yon para yung sustansyang galing sa bituka ay transform o gawing chemical ng atay at ng mahigop ng katawan. Yan ang trabaho ng liver. Ngayon, kung maraming bulate o fluke ang katawan, ang atay ng kalabaw, syempre kahit kain ng kain pa yan, hindi pa rin mahihigop ng katawan yung sustansya. Kasi yun nga, may bulate siya sa atay. At ang nakakatakot pa neto, yung kalabaw mo parang okay siya, maganda yung katawan. Tapos pag napakarami ng bulate yung atay nung kalabaw mo, bigla na lang huhumpak, niliit bigla, tapos malaki yung tiyan, tapos maninilaw. Ayun, pagka talagang napakakalat na yung liver fluke sa katawan ng kalabaw, bigla na lang siyang mamamatay. Ayun. So kung tutusin sa halaga ng kalabaw ngayon, yung mga magagandang kalabaw talaga nasa 100, 80 hanggang 100, higit pa. Grabe, yung mga malakas maggatas. Sa halaga ng kalabaw, at ikay bibili ng, halimbawa bibili ka ng pamurga mo, karaniwan kasi 10 ml 170 yata o 200. So ang kalabaw normally 300. So mga 500 ka mo na lang gagastusin mo, tapos ikaw magpupurga. Maganda kasi kung lalo pag hindi mo kilala yung pinagpapapurgahan mo, madali lang manguto. Kunwari concentrated nyo, lalagyan mo lang ng tubig, underdose. Tandaan nyo sa pagpupurga, di baling sumobra, wag lang kukulang. Times 20 ang safety ng purga ng kalabaw. Napakahalaga na wag underdose. So I would advise na bumili lang kayo ng pamurga nyo. Kasi halimbawa yung mga binabayaran natin nagpupurga, siyempre depende naman kung may tiwala kayo. Kung sukin nyo na, alam nyo hindi siya nagtutubig ng kwan niya, kasi parang gatas lang yung pamurga. Yung Albendazole, kilala siya sa brand name na Balbacen, diyan mo na lang tubig, hindi na halata yun. So kung bumili ka, 500 yung halaga, at least sigurado ka, sure na mapupurga yung
kalabaw mo. Kasi sa halaga niyang 100 or 80,000 to 100,000, syempre mga mature na yung mga inahin na gatasan, eh malit lang naman yung 500 pesos. At least sure naman na matatanggal yung alaga na parasite, lalo na yung sinasabi kong liver fluke. Okay? So kami ng City Vet ay ayun, nagtsatsaga kami na mag-ikot-ikot lahat ng barangay, yung mga rural barangay ng Cabanatuan, para mapurga. Siyempre, sigurado naman ako, hindi namang makakasigurado po kayo na hindi po underdose yung binibigay namin. Lagi pong may allowance kasi supervise ko naman yung si Boss Oliver saka si Boss Peter, at saka minsan ako rin naman nagpupurga, pero yung dosage supervise ko yun kung ilan. Okay? Yung vitamins, alang problema ron. Hindi siya ganun kaakwan yung dosage niya kasi vitamins lang siya. Yung pang deworm, napaka-importante ng dosage. Kaya kung ngayon magpapapurga sa private, i-check nyo mabuti yung label ng purga. At tignan nyo kung siyempre, tanongin nyo kung dapat hindi nahaluan. Kasi sayang naman, gagastos na nga kayo. Tapos, adulterated pa ng tubig. Lagyan lang ng gatas o ano man yun eh. Sayang. So, gumastos na kayo. Maasa kayo na okay, hindi naman pala. Okay? So, yung pagpurga sa kalabaw, pagka, lalo na ngayon, infested nga yung liver fluke na yan. Very common. Yung area, dito Cabanatuan, kalat na rin kasi liver fluke. Kung minimum man lang, at least man lang, lalo kung marami kang kalabaw, syempre mahal din, every 6 months. At ala ka naman nakikita nga nagiging problema na namamatayan ka ng kalabaw na may liver fluke every 6 months. Okay? Ngayon kung meron ka namang, halimbawa, may bumili sa'yo at kinatay sa slaughterhouse, sinabi may liver fluke o somewhat namatayan ka ng kalabaw at tinignan nyo may liver fluke, every 3 months yun, tuloy-tuloy yun, purgay mo yung kalabaw mo, lalo pag marami. Okay? Tapos pagka may dumating na bagong kalabaw, wag mo nang purgahin, ipahinga mo ng 1 linggo, saka mo purgahin para sure na hindi siya magkakalat dun sa pastulan mo, dun sa katihan mo lang liver fluke. Kasi yung mga liver fluke na yan, sa susuyan nagkakwan, ang intermediate host niyan, pupunta mo na sa suso, then yung suso, siya mo na mag-alaga, then ayun, bababla, punta na sa damo, yung itlog ng fluke, kung fluke pala, limutan ko la. Basta yung fluke akyat sa damo, kakainin ng kalabaw, ayun, pupunta na sa target organ yan, yung atay. So ayun na, dadami na sila doon. Dumamit, hindi na purga, patay ang kalabaw mo, patay ang 80 to 100,000 mong kalabaw. So sayang naman. Okay, so ayun, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito pala, Hype to Dr. Doc Bernie.